Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kinukuha mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Pulis- Cadag. pulis Opo, siya? Pulis Antipolo po. Police Antipolo. Good morning, everyone. Mr. Chair, truth-telling needs no dressing up for the occasion. Telling the truth demands nothing more than just that. Telling it, testifying to it. Lying, on the other hand, requires fabrication. Intricate, deliberate, elaborate planning. One lie is tied to a system, an entire web of other lies, in order for the story, the fabric, to hold together. Nitong nakaraang mga araw, Mr. Chair, ako'y tinanong kung ano raw ang mga ginagawa kong preparasyon para sa pagdinig natin ngayong araw na ito. Ang sagot ko po ay wala, sapagkat ang pagsasabi ng totoo ay hindi humihingi ng anumang espesyal na paghahanda. Ang katotohanan, bali-baligtarin man, simula sa dulo o sa gitna, ay masasabi ng malaya sa kalooban. Sasabihin naman ng iba, ganun naman pala, bakit hindi ka nalang umattend doon sa hearing ng House? My position on this too has remained the same. I do not wish to be the first to break our tradition of interparliamentary courtesy. If our counterparts in the lower house do not exercise interparliamentary courtesy, this humble representation does. But most importantly, I do not wish to be a guest of their gag show. Mr. President, kung ako ay makasarili lamang, kung ako ay swapang na tao, unang pagtawag pa lang nila, nandoon ako mag-attend to clear myself. But because I am a member of the Senate, I have to protect the tradition that is being observed by this institution. Kaya hintayin na lang nila, Mr. President, pag hindi na ako senador, I will be there every day. Kung gusto pa nila, doon ako tumira sa kanila. Pero sa ngayon, ako senador pa, please naman, sana respetuhin nila yung ating interparliamentary courtesy. Ayaw kong magiging president, Mr. President. Pagdating ng araw, in the future, lahat ng mga senador na mabubwisit sa kakatawag sa kanilang pangalan kapag ang kanilang pangalan ay na-implicate sa investigation na ginagawa ng other house, ay punta na lang ng punta at wala nang magawa na legislation. Kaya po ako naririto ngayon, hindi lamang bilang isang vice chairperson ng committee ito, kundi bilang isang resource person. As a former PNP chief during the Duterte administration, I have been tagged multiple times as the face of the war on drugs. The same war on drugs openly supported by both the Senate and the House of Representatives, and of course, supported by our people. Perhaps I am one of the best persons to contribute to today's discussion. I am here, Mr. Chair, to tell the truth, and as I do so, witness the web of lies come undone, one thread at a time. Today, I say duty calls. My duty to the truth and nothing but the truth. So help me God. Daghang salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator De La Rosa. Senator Bato De La Rosa is recognized. Yes, Mr. Chair. First of all, I would like to express my condolences to Mr. Randy De Los Santos. Alam po nyo, nung namatay si Kian, ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata
nagtutulak ng droga, pinatay. Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Kaya ako, I tried my best talaga na yung kaso na yan, kasi bata eh, binaril. So, kailangan managot talagang gumawa niyan. Pero meron akong nasabi, if I can fully remember, sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, Sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yun, sir, dahil yung meron kaming nahuli na po, sir, na isa dyan sa Caloocan, at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan ng kanyang droga. Tapos, ang sabi nung poser na nahuli namin, sir, yung droga nung tumboy na yan, masyadong madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang. Si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon. Basta iiwan lang doon. Kung si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit nyo binaril? Wala, hindi na masagot. Hindi na masagot. Pero actually, sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And ako'y nagtataka, bakit, did I mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng pulis, na Caloocan, na ngayon nakakulong, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Nauubos na yung ngipin, nauubos na yung gums sa kakagamit ng droga. User yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang nagreklamo? Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, senior ko lang rin sa media. Dahil kitang-kita naman kung tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uncle, I don't think, I'm not sure. Please refresh me, my memory, kung nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy De Los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope this body can be enlightened. Dahil that's why I insisted to respond, Mr. Chair. Although ayaw mo akong i-interpolate yung ating witness, but anyway, if that is the ground rules of this committee, I submit, Mr. Chair. Thank you. We will interpolate all of them together, Mr. President. Ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni Joselito Gonzales ng taga-Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay, sabi nga po maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po ganun, nasa morgue na nga daw po. Mr. Chair. Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015. Hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Who was sino, ma-identify mo kung sino yung kinukuha mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Pulis- Cadag. pulis Opo, siya? Pulis Antipolo po. Police Antipolo. Maybe we can invite him here. Mr. Chair. Sino pa? Bukod doon sa police na yun.
Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. Asawa mo napatay na? Patay na. Opo, yung pinatay po Okay. nila. So sino pa yung mga kilala mo mga pulis na kinukunan ninyo ng droga at binibenta Yung ninyo po, sir, eventually? madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at saka si... Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko. Doon po. Sige. Sige po. Nagtanong lang kami kasi masyadong maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016. Okay. So, July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakiulit. Joselito Gonzales po. Osilito Gonzales. Okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, Mr. Chairman. this is Ayan. also to clarify. Siya muna. Sige. I'm Senator sorry, Villanueva. Mr. Chairman, this is also to clarify the statements made by our resource person. Yung timeline lang, Mr. Chairman, I think that's important, no? Kailan napatay yung kanyang asawa? Kailan po yung hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis? Siguro yun. Sige ma'am, importanteng fill in the malaman. blanks natin ma'am. Ang tanong ni Senator Villanueva, kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusuplayan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi June. po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March. Okay, sige po. Okay. Thank you. At least medyo na... yes, Senator Bato. Yes, para lang pang-fill up lang ng ano. Thank you, Mr. Chair. Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung pulis na nagbibenta ng droga at nagtakot sa asawa mo? Ano na nga po kami, nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Yung pulis na yun, na sinasabi, anong pangalan nun? Yung nagbibigay po sa amin. Yes, Allen Kadag po. Alin Cadas. Kadag. Kadag. Mr. Chair, can we invite that certain Alin Kadag? And to continue, Mr. Chair, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung pulis na yan? Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kaming makuhang ebidensya para mapin down siya administratively or criminally. Pero meron siyang report na siya ay ninja cops. Ay pinagtatapon namin sa Mindanao. Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao. Pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa chief of police. Pinaalis na po kasi ako ng Antipolo nun, sir, kasi nga daw po, isusunod na akong papatayin. Ayun. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta, you should have reported that to us para matanggal yung mga tao na yun. Thank you. Mr. Chair. Ma'am, tinatanong ka lang namin kasi para lang may added details kami. Pero actually, ang aking request siguro, since si Attorney Shell Jokno, I think, parang dinidevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims eh. Pwede bang pakitulungan kami, gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat, orderly yung kanyang kwento. Pwede ba yan, Attorney Jokno? Ang alam ko po, Your Honor, ay patulungan may niyo kami. abogado po siya. May abogado siya? abogado po Sino sila. po ang abogado niyo, Ma'am Gonzales? Si Attorney Dino De Leon po. Andito ba siya ngayon? Wala po. So, sige, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawang kayo ng affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento. Pero kung mga detalye, nandun din po. Mr. So, Chair. with the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Shukran, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, Ms. Cristina.
Sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay ano po, kay Marlon Olaco po at saka kay ano po, Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Yun lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga polis po. So pareho pong pulis. Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin, kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila, ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP? Ayun, hindi, mga retired na po to. Sino ang ating COMSEC? Sino ang from PNP ngayon na nasa HQ na invited natin? Na present? Siguro, Chair. Sige. Baka sa susunod na Yes, hearing, yes, Chair. we will, Opo, pwedeng ma-identify. pwedeng, we will ask the PNP HQ to have also a representative here, but yung sa time gap natin, we will write them to confirm. Kung, Salamat, Mr. Chair. Sige, Senator Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016. Kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po, papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang durugin niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat po.